pansinin nyo kung ano mangyari. Taran! Umilaw na siya, oh. Diba? Umilaw na yung AC650, oh. May ilaw na tong Audio Master, yung Audio Master. Off ko. Oh, nawala yung ilaw. Nawala yung ilaw dito. Kakatapos natin gumawa ng dalawang Ace na LX20. Iniwan ko muna, may isa pa tayong Ace na LX20 na babalikan. Ngayon, sigit muna tayo para maiba naman. AC 650 na Audio Master. Tanda ko last year pa, nakagawa na ako ng ganitong klaseng unit. AC 650 na Audio Master. Ngayon, ito, may pumasok na naman. And then, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Hindi ko kung taga saan to bayala move lang. Basta inulit natin, maraming salamat sir ha. Ngayon, ang issue nito, halos same lang din sa ginawa natin nung nakaraang taon. Na wala siyang display dito. Ngayon, pagbukas ko nito is nagawa na ng iba. Ito guys, alam ko hindi ko gawa to. Kasi alam ko naman kung gawa ko or hindi. Alam ko hindi ito. Hindi ko to gawa. Ngayon, kasi conversion, balik ko muna to kasi binunot ko to eh. Trouble na sana ako eh. Ngayon, dito nila in-inject. Ang tinanggal nila ay supply ng, saan ba to? Okay, tika lang ha. Ito. Tinakpan nila to. Supply ito ng itong 15 na to, ito 17 ito eh. 17 volts para to sa may input buffer yan. Input buffer or relay, maaaring ganun. Ito. Ngayon, siguro, hindi ko alam kung bakit binunot nila ito tapos nag-inject sila ng panibagong supply. Maaaring sira siguro yan, pero mamaya i-troubleshoot natin. Ito, nag-inject sila dito. Tapos, dito sila kumuha ng supply sa ilalim. Ako kasi guys, kapag nagtap ako ng ganito, nagtap ako ng supply, dito na ako kumukuha niya, no? Dito na ako naglalagay niyan sa may transformer mismo. Saan ba yung transformer? Supply na transformer. Diyan ako nag-inject niyan. Sa kanila, doon pa sa ilalim. Na pwede naman, kanya-kanyang diskarte naman yan eh. Ngayon, ang ginawa ko nung nakaraang taon na yon is hindi to dito. Hindi dito. Ang ginawa ko, ang problema nun dito. Dito. Kasi yung puti na to, may supply to dito, papunta sa may display niya. Okay, dapat iilaw to dito eh. Oo, pero troubleshoot pa rin natin. Bago natin gawin yan, promotion muna tayo agad syempre. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, pindutin mo yung subscribe, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, magiging updated ka kapag meron akong upload na video. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Ito, proceed din tayo. Ngayon, itong puti na to, may supply to. Supply to papunta dito. Papunta dito sa may, kasi ilaw itong logo ng Audio Master na to. Ilaw yan. Tapos, siya magdidikta ng parang power dito eh. Ngayon, sukatan natin. Sukatan natin kung meron siyang supply. Range natin ng 50. Yung supply dyan, alam ko parang nasa around 18. Hindi lang ako sigurado. Mamaya, tingnan natin kung parang wala kasing voltahe nakalagay dito sa may transformer nyo. Meron tayong ginawa nito nakarang taon. Halos same na din ang issue. Pero okay rin, nagawa rin nila eh. Baka nasira na lang ulit. Okay. Ngayon, tusukin natin ng tester to dito. Tusok tayo ng tester. Naka 100 tayo eh. Ayan, tinusok ko ng tester to dito ha. Appointed yung tester natin eh. O ayan, tinusok ko na. Ngayon, on natin. Naka-plug yan sa may bulb. Lagi ako naka-bulb kapag nagto-troubleshoot ako. Ngayon, switch on natin. Okay. Yung 220 na yan, voltmeter lang yan para doon sa may pumasok. Kung may voltahe na pumasok, voltmeter lang yan. Mapapansin nyo, walang display dito. Dapat ilaw itong Audio Master na to. Yung AC650 ilaw to. Tapos, alam ko may ilaw to dito active eh. Ngayon, wala, di ba? May voltahe siyang 14 volts ha. Mapapansin nyo. 5, 10, 15, 14 volts. Ayan o. Kasi naka-range tayo ng 50. O, 5, 10, nasa 14 volts. Okay, meron siya. Ngayon,
Parang ganito lang din last year na ginawa ko Pag sinukatan mo siya, meron, pero isa pang technique. Meron pa tayong isang technique na gagawin dyan. Ito, tweezer. Ito, tweezer Ngayon, ipag-short natin to. Kailangan, kapag ipag-short mo ito, dapat iilaw yung bulb. Ibig sabihin, working yung winding nito. Kapag hindi, meaning, corroded yan. Ito ulitin natin. Ayan. Okay, pinag-short ko na Kailangan umilaw yung bulb. Kailangan umilaw yung bulb para masabi natin na good yung winding. Kapag hindi umilaw, may corroded yan or maaring putol. Ayan, pansinin nyo yung bulb. On ko dito. Ito, pinag-short ko Naka-short ng tweezer yan Ayan. Ngayon, on natin. Pansinin nyo. Hindi man lang umilaw yung bulb Diba? Hindi umilaw yung bulb. Ibig sabihin, sira yung winding nito. May voltage siya nilalabas, pero pulbos yan pag ganyan. Yun yung ginawa natin last year. Kaya tanda ko pa to. Kaya alam ko na agad yung pupuntahan ko Diba? Ayan, sana nakapagbigay idea kaagad tayo. Ang gagawin natin dito, dahil hindi tayo mapili magsira dito, hindi na pwedeng sirain yan. Masisira lalo yung transformer kapag bakbakin mo pa to. Ang pinaka-option mo dyan, maglalagay ng transformer tulad nito. Last year, ganun din ginawa natin. Pero nagtataka ako, bakit ito? Ngayon, tingnan natin kung sira nga ba talaga itong supply nila dito. Yung tinanggal nila or pinalitan nila. Na natin Ayan. Ito naman, supply ng kwanto? Supply ng input buffer yan. Ngayon, ipag-short natin yung dalawang dilaw na agad. Okay, teka lang. Okay, pinag-short ko yung dalawang dilaw Okay, yan pinag-short na natin yan Ngayon, pansinin nyo. Pwede ko ito bypass na. Okay, sira nga talaga. Sira Galing Ibig sabihin, sira talaga. Sira din yung ito. Nakapagtataka nasisira yung mga maliliit na voltahe niya. Okay, sira yan. Tama rin ginawa nila na ganun na ano tawag nito, nasira yung ito. Tapos ito naman, sira naman ulit to. Ngayon, anong pinakakuha natin? Yung sunod na step. Meron pa akong ipakita sa inyo. Ito. Para maniwala kayo na kapag i-short mo, dapat good or ilaw dapat yung bulb. Ngayon, ito. Ikuha natin siya. Ito naman yung pag-short natin. Yung dalawang dalawang pula. Okay? Nagluluto ako, biglang ayaw na. Baka nilutuan nyo ng ulam. Okay, yan. Pinag-short natin yan dalawang pula Okay, pansinin nyo yung bulb natin. Di ba? Ibig sabihin, good yung winding niyan. Ngayon, ang alamin natin kung ano yung voltahe na nandito. Kasi may mga supply pa ditong maliliit Baka pwede tayong kumuha dito. 'Di ba? Baka pwede tayong kumuha dito kasi meron ng linya yan papunta diyan Tingnan natin kung pwede tayong kumuha dito, papunta dito. Okay? Takto, meron tayong makuha ritong 15. Yung isa rito is 19. Yung orange at saka ito, nilagyan ko ng tanda is 15 ito. Ngayon nakaganyan siya. Kailangan ayusin natin. Ngayon, naka-plug yung natin yung tester natin pansinin nyo. Okay, switch on. Ayan, nasa 15, kulang-kulang 15. Okay, yan 5, 10, 15. Itong linya na to. Yung isa na to ay nasa kwanto nasa 19, mas mataas. 15 lang kunin natin. Ngayon, 15 na kailangan natin kasi ayun, kita ko na siya 0, 15, white. Ibig sabihin ito yun, 15 na to. Ito. Yan, yung 15, yung puti na yan, 15 yung voltahe niyan. Natama naman ng reading. Ngayon, ipag-short natin to pakita ko sa inyo kung iilaw yung bulb o hindi. Pag-short natin Ayan, naka-short na ba yan? Okay, switch on natin. Parang hindi umilaw, no? Teka nga lang, ayusin ko muna. Mukhang ayaw umilaw. Mababa lang kasi yung pirahin nito Pero, mapapansin mo yan dyan, Sige lang.
Ayun, para may umusok na. Sira yung transformer yata. Ito. Ang gagawin na lang natin, putulin na lang natin to. Para may narinig ako sumirit eh. Baka may matuluyan. Putulin na lang natin to. Itong isa na to. Tapos rekta natin dito. Tingnan natin kung gagana siya o hindi. Okay, ngayon ang ginawa natin ay pinutol natin dito. Putol natin linya para yung socket, yun pa rin gagamitin natin. Dito. Yan, pinutol ko siya dito. Tapos dito ko na siya nilagay. Wala naman baliktaran to kasi AC pa eh. Testing lang muna to, di ba? Malay natin, di gugana. Ayan, dito, dinugtong natin siya dito. 0.15 lang ito. Ngayon, pansinin nyo kung ano mangyari. Charan! Umilaw na siya, oh. Di ba? Umilaw na yung AC650, oh. May ilaw na tong Audio Master, yung Audio Master. Off ko. Oh, nawala yung ilaw. Nawala yung ilaw dito. Nawala yung pinakailaw dito sa taas. On natin. Di ba? Umilaw na siya, oh. AC650, Audio Master, umilaw na. Umilaw yung protect kanina sa taas. Ayan lang, okay na. Sira yung maliit na voltahe. Ibig sabihin, sirain yung mga maliliit na voltahe ng transformer ng Audio Master. Buti na lang na yung ganitong transformer na nakalagay dito, meron siyang 15 volts, saktong-sakto. Di ba? Hindi na tayo maglalagay na panibagong yung transformer. Okay, hindi ko matanda ko kung gawa ko ba ito, na ibinenta lang or di ba? Hindi ako sure, pero alam ko hindi ko gawa to eh. Hindi lang ako sure. Ito ba yun? Pero hindi, iba yung may-ari. Okay lang, basta importante na pagana natin. Ngayon, i-fix ko muna to. Lagyan natin ng sinkable tube para mas maganda naman tingnan. And then itali natin, okay? Tinali na natin kahit paano. Ito, nilagyan natin ng sinkable tube. Ayan, yung dugtungan. Tapos tinali natin. Para hindi naman siya ganun kabalki. Ito nga, itatali pa natin ng maayos to. Pero, sa ngayon, tingnan muna natin siya kung may biasing or wala. Okay. Naka-range tayo ng 2.5. Ngayon, switch on. Umilaw na talaga siya, oh. Okay, nag-relay. Naka-normal mode na siya. Ngayon, dito. Ayun, oh. Okay, may bias siya. Normal. Medyo mataas lang talaga bias ng ganitong disenyo, eh. Ayan, oh. Normal siya, oh. Okay. Goods. Goods na goods siya. Ngayon, gaya tayo ng speaker. Kung sakali mabilis ang video lang ito. Yun, oh, sana all, oh. Sana ganito lagi. Hindi, kaya lang naman naging parang madali ang proseso sa pag-repair ko nito dahil na-encounter ko na eh. Kumbaga na-encounter ko na eh. Alam ko na yung pupuntahan ko eh. Pero kung hindi rin, kamuti din. Okay? Ngayon, lagay tayo ng speaker and then audio input, ah. Naglagay na ako ng speaker. Nakakabit ng speaker to, tapos input. Yan, may audio input na. Laptop natin yan gumagana mula kaninang umaga pa yan. Ngayon, switch on natin. Okay? Protect. Okay, naka-normal mode na siya. Ito yung parang kanya, yung pinaka-indicator na meaning functional na yung system ng buong amplifier sa loob. Yung itong logo na to. Ngayon, channel 1. Iyon, oh. Meron, makaka-copyright tayo. Oh. Okay. Dalawang channel working. Yun ang talaga naging problema sa may supply lang. Ngayon, wala na masisira dyan kasi sira na yung lahat ng mga voltahe na maliliit. Sira na yung itong 1818, sira na. Itong 15, sira na. Ano pa bang kwan? Yung masisira dyan. Itong malalaki, para na to sa may kwan eh. Para na sa may amplifier stage yan eh. Wala na. Ngayon, okay na, working na eh. Oh. Kaya inuulit ko guys, nagmumukha lang siyang madali tingnan or madali ko lang nakuha kasi nga nakakuha ko eh. Na-encounter ko na last year eh. Kumbaga nakatanim na sa utak ko. Kaya alam ko na agad yung pupuntahan ko. Pero kung hindi,
mahirapan ka kasi magsusuyod ka pa kung bakit wala ditong kuhan, walang supply, di ba? Wala siyang display. Magsusuyod ka pa. Eh, at least na-encounter ko na. Kaya, mas maganda talaga na na-encounter mo na, tapos tatandaan mo lang. Mas madali na lang yung trabaho. Okay, din sakto rin na mayroon ng supply dito. Eh, kung wala din di magkuhan din tayo, mahirapan din tayo. Magkuhan pa tayo, maglalagay pa tayo ng panibagong transformer. Okay, sana nakapagbigay idea tayo kahit sa mabilisang video lang natin na ito Malay nyo, di ba? Ma-encounter nyo yung Audio Master na Ace AC650 na ito. Na gano'n nga, walang indicator dito or walang display. Ayan, sira lang yung voltahe na 0.15. And then, kung meron mang siyang display, sabihin na lang natin may display siya. Umilaw itong AC650, yung Audio Master dito, umilaw. Pero wala siyang audio. Maaring sira naman yung ito, 1515 naman. Ay, yung 18, para sa may input buffer. Ito, 18018. Iyan yung technique ko na may bibigay ko sa inyo. Okay? Tapos, yung pag-short mo yung transformer, kailangan umilaw yan. Kapag hindi umilaw yung bulb, ibig sabihin, loose yung connection yan. Okay? Minsan kasi, pag nakaikot yung winding, kahit putol yan, may marireading ka ng voltahe. Okay? Akala mo lang goods, pero hindi siya makakalabas ng DC. Kasi nga, naumido na. Kasi alam naman natin, alum yan, sigurado. Okay? Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, nood ka lang nanood dyan ng video ko, hindi ka nagsasubscribe, pindutin mo yung bell button sa gilid. Mag-subscribe ka muna, pindutin mo yung bell button sa gilid, tapos select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, 2 beses kada araw And then, samahan mo na rin ng pag-share mo yung video natin. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.